Okay, hi. So ngayon pag-usapan naman natin tong nasa screen ngayon. Nakita ko rin ito sa Blue App and then nakuha niya din uli yung attention ko sa pag-usapan natin. So pinuint out niya dito yung Matthew chapter 16 verses 18. At ito yung nakalagay sa verse na Matthew chapter 16 verses 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So panoorin nyo ito hanggang dulo. Ang totoo, tama na hindi ginamit ni Jesus ang eksaktong salitang simbahang katoliko sa Biblia dahil wala pa noon ang pangalang iyon. Ngunit, ang simbahang katoliko ang mismong iglesia ni Kristo na itinayo ni Jesus at ito ay ang orihinal at iisang iglesyang itinayo noong unang siglo. Una, ang salitang katoliko ay nangangahulugang universal. Ang salitang Catholic mula sa Griegong Katolikos ay unang ginamit sa mga unang Kristiyano upang tukuyin ang iisang universal na iglesia ni Kristo na hiwalay sa mga sumisibol na sekta at maling aral. Sa taong 107 AD, si San Ignacio ng Antioch, alagad ni San Juan Apostol ay sumulat, "Whenever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Ito ay mababasa sa sulat ni San Ignatius sa mga taga-Smyrna. Ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng Biblia, tinatawag na ang Iglesia ni Kristo bilang Katoliko. Pangalawa, ang Iglesia ni Kristo sa Biblia, simbahang Katoliko sa kasaysayan. Ang iglesyang tinutukoy ni Jesus sa Matthew chapter 16 verses 18 ay may isang pinuno, si Pedro, na tinawag ni Jesus bilang bato. May mga apostol bilang pundasyon, may sakramento, katulad ng bautismo, Eukaristiya at iba pa. At nagpatuloy sa loob ng 2,000 taon. Ito ay walang iba kundi ang simbahang Katolika. Walang ibang simbahan sa mundo na nagsimula pa noong panahon ng mga apostol. May tuloy-tuloy na kasaysayan ng pamumuno mula kay Pedro hanggang sa Santo Papa ngayon. At pangatlo, hindi kailangang banggitin ang Katoliko sa Matthew chapter 16 verses 18 para ito'y Katoliko. Halimbawa, hindi rin ginamit ni Jesus ang salitang Trinity sa Biblia, pero tinatanggap natin ito bilang totoong doktrina. Ganon din, hindi kailangang sabihin ni Jesus ang eksaktong simbahang Katoliko upang ito ang kanyang tinutukoy. Ang mahalaga ay ang mga katangian ng iglesyang tinayo niya, at lahat ng iyon ay nasa simbahang Katoliko lamang. Bilang konklusyon, kaya kapag sinabi lang ni Jesus na aking iglesia, hindi simbahang Katoliko, ang sagot ay tama, ngunit ang iglesyang tinutukoy ni Jesus ay ang mismong simbahang Katolika, ang unang, iisa at tunay na iglesyang tinayo niya 2,000 taon na ang nakalipas. So that's all. God bless.